sa Calandis Oil. Nagluluto tayo ng nilagang baboy. Ayan, ang daming mais, di po ba? Yan po ay leftover nung nag-swimming. So, nung inuwi ko po siya, kasama po nitong mga fish ball or mix, ano ba to? Mga mixed seafood balls. Ayan, madami pa siya, isang pack, tsaka mayroon pa sumobrang kalahating pack. Ay ginawa ko po ay isinama ko sa gagawing nilaga. Ayan, sinama ko siya dito sa ating hiwang saging. At saka meron tayong celery na natira dahil dun sa order ko naman na chop suey ng isang araw. So napakamura po talaga pagka madaling araw na mamalengke. Halagang 30 pesos lang celery, ay dalawang tumpok ng celery binigay sa akin. Or dahil summer ngayon, mas mura ang gulay. Natural pag nag-uulan na, ayan, madaling matunaw yung mga celery na yan, mga dahon ng sibuyas, kinchay, biglang maglalaho naman or biglang taas ng presyo. So yung saging naman po ay to. Binili yan ni Mr. Leftover po namin kagabi yan dahil nagpirito po siya ng daing na bangus tsaka itong saging at talong. Tapos nag-isa ko ng konting bagoong. Yun po yung hapunan. Tapos dapat po kasi yung baboy na akin nilaga ay para dito sa puset. I-adobo ko sana na mayroong baboy. Yan, sa mga hindi po nakakalam, masarap po yung adobong baboy at puset magkasama. Sabi ko kay Mr. Ilaga na lang namin yung karne ng baboy pang nilaga. Sabi niya, kaya nga siya bumili pang adobo. Sabi ko, isang ulaman lang ang mangyayari. Kung ang mangyayari ay ilalaga yung karne ng baboy at itong puset ay bukod, dalawang menu ang aming magiging ulam. So, kasya na po yan sa maghapon. So, sabi niya, wala raw sakap. Sabi ko, meron niya leftover na mga seafood balls. At saka meron kami celery, meron saging, meron din ako isang patatas nandito. So, natira naman yun sa kalderetang order. Natabunan, hindi ko nakita yung isang pirasong patatas. Ayan. So, sabi ko nga, habang nagluluto ko, sabi ko, ang alam ko, yung patatas na kinuha ko, ba't parang naging apat? Natabunan pala siya ng mga plastic. So ayan, magagamit siya ngayon. Tinabunan ko lang para hindi mangitim. Ayan, kasi frozen pa yung ating mga balls. At dahil may mga tira tayo nung swimming, ayan, yung pamangkin po kasi ni Mister ay gumawa ng tofu sisig or sisig tofu. Siyempre pagka uwian na, sharonan na yan. So ang nangyari, yung mga niluto ko o dinala namin ay sinaro nila yung ibang natira. At yung mga dala naman ng mga pamangkin ni Mr. Ito, binigyan ako ng sisig tofu. Ang gagawin ko ngayon ay ihahalo ko siya dito sa puset. Gagawin natin adobo. At may ginawa si kuya na ayan, puso ng saging. So ito ay na-harvest niya from mini farm. Nilaga naman ni nanay, tsaka ako piniga at ipinorosen. So malaking bagay po talaga yung freezer dahil kung hindi pa natin mailuluto sa ngayon ay pwede natin siyang i-frozen at kung kailangan na, tsaka natin siya ilalabas sa freezer. So ayun po, i-update ko po kayo mamaya mga kapudi pag iluluto na natin itong adobong pusit at sisig tofu with puso ng saging. Pulo na siya, mag-add uli ako ng tubig kasi po matigas pa yung karne at feeling ko sintanda ko na yung baboy dahil nung hinihiwa ko po yung pinakataba niya dahil masyadong makapal nung pakukulo ko na siya ay ang hirap po hiwain. Ayan, matigas po siya. So ayan, para madagdagan yung sabaw natin at total magre-reduce pa yan. So ginawa ko dito sa ating nilagang karne ng baboy ay nilagyan ko siya ng celery stalk. Alam niyo naman sa ibang bansa pagka mga stew, karniyan ng baboy o baka or manok ay may celery yan, carrots, di po ba, pag pinakukulo nila. So dahil meron sumobra akong celery, yung stock niya sinama ko na sa unang kulo. At naglagay na rin kami ng konting sibuyas dito, tapos asin, paminta lang at itong ating mais. Ayan, para kumatas yung mga flavor ng ating mais, celery, dahil sa matagal na pagpapakulo. So alam niyo naman, nagpe-fade yung lasa ng ating sibuyas at ng celery. Kaya mamaya pag nilagay ko na yung mga balls or seafood balls natin ng leftover, kasabay ng saging at patatas ay meron pa tayong celery leaves at saka mga natirang sibuyas.
Ayan. Para mas malasa pa po siya. Ayan. Yan, dito naman sa isang tabi si Mr. I, ayan. Nililinis niya yung mga upuan na yan. Alam niyo po ba kung ano yung mga upuan na yan? Yan po ay sa way back 90s na restaurant ni Empoy. So, sa hindi po uli nakakaalam, yung pamangkin po kasi ni Mr. at yung kapatid ni Empoy ay ayan, magkaasawa o mag-live-in partners at meron na silang isang anak. So, meron silang mga upuan na mahuhusay po talaga. Ayan, oh. Bakal po ito, hindi po siya yung plastic na orokan. Noong po kasing tinamaan ng pandemic yung restaurant ni Empoy dito lang po sa may flyover, sa may highway Baliwag, Bulacan. Ayan, ang dami po niyang mga gamit na mahuhusay at brand new pa na natambak lang hanggang sa kinalawang. So sabi ko po doon sa pamangkin ni Mr. ay bibilihin ko na lang. So ayan, 100 pesos lang po isa binenta niya. Kasi po iniisip ko mas mahusay po yan kaysa sa parang orokan na upuan. Dahil lalo na kung mabibigat kami, lalo na sinari mabigat na babali po yung mga paanon. Kung madulas yung lapag ng semento o ng let's say a kusina, naka-tiles, dumudulas po yung pinakapaanon pabuka. Ayan, halimbawa po, ito po yung stand ng ating upuan, bumubuka po siyang gano'n pag madulas po yung lapag. Dahil naka-tiles hanggang sa mabali at masaldak yung nakaupo. Nangyari na po kasi sa akin yun at kay nanay. Ayan, dahil alam niyo naman kami, heavy gut. So ayan, 100 pesos lininisin ni Mr. At saka ano gagawin mo? Primer, ayun. Sabihin pintura yan, ano. So sabi ko kay Mr. pwede niyong pinturahan. Tapos may nabibili naman po sa online na yung stretchable na parang damit po siya ng upuan, para po siyang bedsheet, ganyan. Chair sheet po ba tawag doon? Ayan, update kay Summer. Ayan. Ang pangalan po niya dati ay Kojak, ngayon Summer na. Kilala na niya yung pangalan niya sa Summer. So ayan, nagkasakit po siya, tumamlay, pinaliguan namin at naging okay na. Ngayon si Winter naman, yung pusang puti ni doktor ang matamlay at mapakainit. So pinaliguan namin, mainit na mainit siguro nilalagnat. So ito po yung ibang kasamahan ng mga upuan. Yan, gaganda po, di ba? Ito ginagamit pa to sa cater yan eh. So ito 4, tamang-tama kasi di po ba may long table kami na default na bigay po ng kapatid po ni nanay, si Girly Inocanto Perfume, half sister po. Binigay niya po sa akin. So sabi ko tamang-tama, papartneran ko ng mga upuan na to. So hindi naman kailangan ng bonggang-bongga, at least nakatipid tayo at mahusay din naman. Ito, napakahusay po nito. Alam ko nasa 1,000 plus to or 2 plus. So ito 200 lang binenta sa akin isa, kaya ginarab ko na siya. Yan. Yan, isa pa tong dapat upuan din ni nanay, yung mga ganyan, kasi medyo mabigat nga po yung katawan ni nanay. Tapos hirap na po siyang tumayo at maglakad ng maayos. Kaya kung tatayo siya sa upuan, medyo may konting diin. So kailangan talaga yung matinding suporta ng magiging upuan or lamesa. So ito 4. Ayan, yun yung kumukha nung ginagawa ni Mister. 8 po yan, nawala po yung 4. So 4 lang yung nabili ko. Tapos ito. So sana ang bibiling ko lang ito 8. Pero sabi naman po nung pamangkin sa sayang naman, kaya binigay niya ng 100 din to. Ito bakal din to. Pintura lang kailangan at hilamos ay maganda na po siya uli. Yan. So malaking tipid po tayo at mahusay pa yung upuan na ating nabili. So kaysa nakatambak po kasi doon at nasasayang lang. Ayan, may nawala pang 4 na piraso. So kahit pa paano ay nakatulong po kay Rochelle yun, dahil dagdag cash din po na panggastos nila. Yan. Yan, tapos si Mr. Escobahin ng malambot, yung steel brush ba tawag dyan? Yan. Sabi ko sa kanya, yung next project niya, para may banding na kaming mag-anak pagka sinet ko na yung table doon sa kasi pagka nag-hotpot lang kami o sa Mupsal, tsaka lang kami nagsasalo-salo doon lang sa sala, luma na po yung sala set nila, matanda pa po yun sa panganay ko. Yung po yung ginagamit namin sa dating brand yung bahay nila sa Mangga, Candaba, Pampanga. So nung lumipat kami dito sa kay nanay, sabi ko sa biyenan ko, gagamitin ko muna bago pa po yun. Ngayon lumang-luma na, nabukbuk pa. So matanda pa sa ko yan, siguro yun mga 25 years na yung upuan na rin dito, yung nasa sala namin. 25 to 26 years. Ayan.
Yan, chinek ko po medyo malambot na yung ating karne. Pwede ko na ilagay ito sama-sama. Yan. Yung ating celery at saka yung ating saging na saba, patatas at yung mixed seafood na meatballs at saka itong artificial crab stick. Yung artificial crab stick, habang nakukuha niyan, lumolobo yan eh. So, may naman na lang din siguro ang dumami. Matalas kasi madali po yan himayin. Nahihimay po yan ng haba-haba. So, wala kaming pechay at saka repolyo. So, pwede na po yan. Ito na lang yung magsisilbi nating dahon. Yung dahon ng celery. After niya, papakita ko naman sa inyo kung paano gagawin ko doon sa ating leftover na sisig tofu. Pakuluan lang natin yan ng 10 minutes more para lahat ng flavor ng ating mga seafood fishball or seafood balls at saka yung ating saging at patatas at daon ng celery, mga dagdag sibuyas ay lumasa na. So yan, may asin na yan. Titikman natin mamaya kung magdadagdag pa tayo ng pang-alat. So tingin ko po, ready na yan mga kapudi kasi tingnan nyo po, pag ginanito ko ng tinidor yung laman, kung sana siyang natatanggal. Oh, masarap yan, ako. Pwede po siya natin lagyan ng toasted garlic pag nilagay natin sa mangkok at kainin natin ng ganyan dahil nakakabusog na yung yung mga balls. Tapos, kung gusto nyo naman ay maglagay tayo ng konting noodles kung ayaw nyo kumain ng kanin. So, ayan mga kapudi, kasunod naman yan ay yung ating leftover na sisig tofu. Yan, painit na tayo ng maliit na talyase, mini talyase o tulyase. At alam niyo po ba, napakalaking tipid talaga nitong nabili ni Mr. na Calandius oil. Ayan, niregalo niya sa akin ng birthday ko. Talagang nakakatipid po siya. Yun lang, mauling po talaga. Kaya kung yung mga gamit kong mga kaserola at kawali medyo maitim ngayon, lalo pang nangingitim. At kasama pa yung ating kamay pagka naghugas na, nangingitim dahil sa uling. Ayan, ito na yung ating pork stew. Yan. So, kinuha ko yung bandang ribs kasi merong may haring taba. At saka yung sweet corn at konting balls or seafood balls. Tapos, meron tayong sa patatas at may saging sa ilalim. So, lalagyan ko siya ng toasted garlic. Yan. Pwede nyo siyang pigaan mga kapudi ng kalamansi at isaw-saw nyo sa patis na may sili. Yan. So, yan lang po yung aking ibe-breakfast. Yan. Igisa na natin yung ating mga in-slice na sibuyas bawang. So, wag po kayo mag-alala sa aking mga sangkalan. Ganyan lang po itsura niya. Pero, after ko pong gamitin ay kinakaskas ko pa po yan ng steel wool at iskoba. So, ganyan lang po talaga. Yung mga mancha-mancha ng puno. So, yan. Isa natin. Habang nagigisa tayo, tikman natin to. Ayan, papakita ko sa inyo mga kapudi. Pasensya na kung sobrang laki ng mukha ko dito sa screen. Hindi ko pa makabisado tong GoPro na to kung paanong style ba ng video ang gagawin. Pero ito po ay naka-standard. So, yan. Tikman natin. Uy. Naka-bold ka pa wa. Mainit po kasi pagpasensya nyo na, tatakpan na lang natin yung katawan ng Mr. Tikman naman natin yung patatas kung lumambot na. Yun, nahiwa naman siya. Ayan, tikman natin. Uy. Sarap. Ayan, ilagay na natin tong puset. Ayan, lininis ko na yan kahapon. Tinanggalan ko na ng balat. Tinanggalan ko ng mata at saka pinaka-buto niya sa punan. Ayan. Makikita lang natin yan bago natin lagyan ng toyo at suka. Yan, inuna ko na yung binisa para medyo walang lasa. Pasensya na kayo, di ako naglagay ng luya. Dito kami panapit ng luya pagka mga ganyang adobo-adobo. Malala ko lang po. Yan. So, hindi ako mag-add na kasi dito. Toyo lang po at suka. Pag-add tayo ng tansyadong toyo. Yan. Suka. Huwag muna natin haluin. At kasabay niyan, ilagay na natin yung puso na saging. Ayan. Ayun. Kaya ganyan yan. Piniga po namin yan kahapon.
Tsaka natin ngayon lakasan yung apoy. Pag low fire po kasi siya, matagal po kukunat yung ating pusit. Kailangan natin siya kumulo bago natin haluin. Kumukulo na siya, pwede na natin siyang haluin. Natutuwa si Doktora, naglilinis ng isis ng banyo at saka nililinis niya yung mga gamit namin doon sa may salamin. Pinaklas niya at saka niya pinag-aayos yung salamin ng mga kabubok, kaya ng mga lotion, pabango. Kaya sabi ko video siya, ayaw niya po talaga. May pagkakataon po na ayaw niyang mag-video. Siguro na ano na siya dahil linggo na silang online. Wala siya magawang activity. Hindi gaya nung araw po kasi, kaming mga kabataan ng araw ay naglalaro sa bukid. Ito ba? Kahit kainitan. Kaya po, yung balat namin nun, sunog na sunog. Yung mga picture po ako na maitim. Gusto ko para akong baluga. Ayan. Ngayon, habang hindi pa tuyo, idadagdag ko na yung ating okwa. So, ayan. Dagdag ko na kasi para lumambot na rin po siya lalo. So, ito, may flavor to ng mayonnaise. Yan. At may sili na rin, kaya hindi na ako naglagay ng sili sa ating pusit. Mayroon na rin siyang paminta. Yan. So, kasi iniiwasan ko ma-overcook yung ating pusit, kaya inalo ko na. Yan, nakatipid tayo ng ulam ngayon at naging dalawang version pa. Pero pwede rin naman hindi natin ihalo yung tokwa at ibukod natin ng ulam yung tokwa o luto ulit. Limit lang. So ito pagparami lang. Yan. Ito na kumamaya, dadagdag ako ng toyo at dahil nakita nyo naman medyo light yung kulay niya. Hindi ko dinamihan kasi mayroon na flavor yung ating tokwa. Iwan ko naman pong umalat. Yan. Magdad po ako ng konting toyo. Ayan, hantay lang natin siyang matuyo. Ito po mga kapudi ay okay na at malambot na yung ating pusit. Ipok pa natin at yung ating puso na saging. So sa puso ng saging, kung ako yung nagpakulo niya, hindi ganyan ang gagawin ko. Masyado pong pinulungiwan na rin. Pero okay na rin po yan para pagkakain yung mga bata hindi pansinin at madaling muyain at tunawin sa iyan. Ayan. So, patayin natin itong pinakatulo ng ating patayin na po natin ito. Tapos ito. Pinutin na natin. Tapos meron pa po yan. Continuous pa rin po nag-ako yan. So, pwede pa tayo maglagay ng takore para magpakulo ng tubig. So, ayan mga kapudi, yung ating ulam for today. Maghapon na po yan. Yan, tingnan po natin yung update sa mga ginagawa po ni Mr. sa upuan. So, ayan, nagbabili po siya kanina ng pintura at saka ano ba tawag doon? Brush at saka thinner. Yan. So, ang bilhin ko daw po na pintura ay yung kulay gray na pambakal po, primer na mayroong epoxy. So ginawa naman nung nagbebenta, pinagbukod pa rin ang lalagyan kasi kung paghahaluin daw niya agad ay maninigas daw agad yung pintura. So ayan, kaligpit na tayo dito sa kusina. Ayan, dito naman tayo. Ayan, pasensya na kayo, medyo madahon at sa hapon na lang po niwawalisan yan dahil minsan po na dalawang beses ako nakapagwawalis dyan sa umaga at sa hapon kasi nalalaglag nga po yung mga dahon. At update po sa pader, ayan, nakita ninyo, nakasagad na. Ayan. Hindi pa pala tapos yung palatdahan, so ito pa lang. So hindi ko alam kung ano balak dito, kung bubuhusan niya. May ano na kasi, forma na bakal. At itataas pa yan pagdating ng araw. At ayan na, ang ganda, brand new na. Wow, galing talaga ng pintura ni Mister. Marita, sa'yo, anong nangyari? Ay, pintura. Ha? Ay, Tangos, bakit? pero nang kukulog.
Eh basta raw hinalo yung primer, natutuyo daw agad yan. Local siguro ibigay sa inyo. Ay paano gagawin natin? Yan, marami pong tambak, yung mga binaklas-baklas po dito sa tambakan. Tapos balak ni nanay ay ipapantay na po yan. So para daw po dito pwedeng iparada yung e-bike at nang medyo maluwag na po dito. Yan. Ayan po. Para mahawan to kasi kung pagdating daw ng araw pwedeng paupahan o whatever o pauupahan. Or pwede rin daw po magpupeso kasi po yung nandun dati na hindi gawa doon sa may kusina ay tinaasan po at ginawang panibagong Poso Negro. Yan, para kung may gustong tumira daw dito ng bukod or may paupan, may sariling banyo kasi sila nanay po meron po sariling banyo sa loob. So sasaruduhan na lang po doon sa may pinto po doon na lusutan sa kusina ni nanay. Yan po yung dati naming lumang kusina yung sa loob. So ito dati ay open lang to, walang bubong. Yan, sininop lang po. Yan. Yun yung sinasabi nung lalaki kanina na bakit ka ako magkabukod yung lalagyan ng epoxy tsaka pintura na primer. Sabi niya kung paghahaluin daw niya maninigas nga raw, kaya daw dapat kung ano lang yung gagamitin mo yun lang yung paghahaluin mo para daw kung sumobra daw na pintura at primer eh hindi maninigas, sayang. Ngayon magpapasearch po ako sa panganay ko ng yung nabibili sa online na nababanat na damit ng upuan para sabihin kahit pa paano naka safety pa rin yan kahit na primer. Ayaw kumapit kaya dapat ikaw ayun natutuyo na nga agad. Basta ayan dapat yan ito kata parang okay naman hinamusan na lang to yan 100 lang din po bili namin dito. Ano kaya maganda dito pag ayaw kumapit? Yung kayang di-spray, pag ba di-spray kakapit, hindi. Ha? Yun ang sinasabi niya, maninigas daw agad. Hindi maninigas, ayaw man. Tanungin mo siya kung bakit ganun ang nangyari. Tara. Yun yung sinasabi niya, maninigas nga raw. Hindi maninigas siya. Kung bang walang halong epoxy? Sobrang di halo. Bakit yung iba pinapahid sa bakal? Wala namang halo yun. Ang hinahalo lang nila yung thinner. Magkamats to. Ha? Hindi magkamats yung binigay sa inyo. Bakit ang ginawa niya kanina? Parang naghalo pa siya ng konti. Ayan Kaya nga ayaw niyang anuhin kanina Dapat kahit konti-konti lang nga ang gusto niyang ilagawin. Para daw hindi naninigas agad. Makakadalawa pa lang tayo, naninigas na. So kailangan kasi mayari na ng mister yan dahil bukas may service siya. Although si doktora ay online po. So na-extend yung online niya ng Lunes hanggang Martes. So hindi ko pa alam kung Miyerkules, Huwebes, Biyernes ay online. So supposed to be dapat nung bago mag-online ay may awarding po sila Desiree na move po. Hanggang sa i-announce lang kila Desiree nung Friday yung kung sino yung mga with honor o with high honor. So ayun. Si doktora po ay with high honor. So dalawa po silang equal na dalawang top po sila. Yung nakaraan din po na katapat po niya, yun din po yun. So malaking bagay din yung hindi lang sa exam tsaka yung pagsali-sali niya sa mga contest at kung saan pa malaking points din po yun. So ayun, kaya tuntua po si doktora at pasok na naman po siya sa with high honor. So yun, nakakatuwa lang kasi nung kinder nga po yan ay bako ito ko lang po uli na siya talaga nagkakandaiyak, hindi siya magising ng maaga. Tapos para 3 times a week lang siya kung pumasok. O sabi ng teacher na ng grade 1 tatanggapin siya kahit late basta papasukin kasi nga hindi po pwede yung papasok hindi. Tapos sayang araw kasi nga matalino. Kahit na absent siya nung grade 1 ay nasasama pa rin siya sa top 10 noon. So ako naman parang bilang nanay ayoko naman yung tumaas yung ego ko na matalino yung anak ko. Parang bang masaya na ako na yung nakakapag-aral siya ng maayos at medyo okay yung grade niya. Pahid mo na, kaya nga sabi niya wag agad i-advance na umuong araw. Kung hinalo na niya agad yan namuo. Ayan, ang laki na po ng ginanda di po ba? Bago na uli. So yan, pwede pong patungan niya ng black or red or gold or ganyan lang. Pwede rin yan yung makisap.
May pintura. Ito kumapit na po, dobling pintura kailangan. Ito yung finished product ko. Yan. Ayan po mga kaputi, update po ng pagpipintura ni Mr. sa ating upuan. O, di ba? Brand new na. At saka hindi naman po siya gapok pa. Bago pa po talaga. Ayan, medyo napabayaan lang sa tambakan kaya so yan yung magiging upuan natin ngayon sa ating lamisang ditupi. Ayan, pwede na tayong sabay-sabay kumain. Ito pa po yung iba, yan, binibilad na ni Mr. Kahit na tuyo na siya. Kagabi po medyo tuyo na siya at nabuhat ko na nang hindi dumidikit sa kamay ko. So mas maganda raw ay paarawan at update sa mga hiniwa ni Mr. na kamyas. Ayan o, tuyong-tuyo na. So binilad ko pa uli siya bago ko siya isupot. Susupot ko na yan tapos palalamigin ko muna. Kasi pagka pinapasok sa bahay at andyan lang sa bilao, pag lumipas yung 2 araw, pag sinalat mo parang akala mo nagmo-moist pa rin siya. Yan, hahalu-haluin lang natin na parang palay para mainitan yung mga nasa ilalim. Yan, katindi na sikat ng araw. So ito, may 5 araw to. Ito pang 8 days ko na yata itong binibilad. Yan, pero tuyo na po siya.